Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa ating kwento ngayon, talakayin natin ang dalawang babaeng mga biktima ng karumal-dumal na krimen. At ang mga sospek ang mga lalaking tila binigo ng pag-ibig ng mga biktima. Sila ay naging biktima ng karahasan dahil lamang hindi nila gusto ang mga naturang sospek. Para sa una nating kwento, talakayin natin ang isa sa nakakilabot na storya mula sa bansang Bolivia. Ang kwento nga ng video na ito ay nakaabot sa mga Pinoy sa Pilipinas, sapagkat ang nangyaring krimen ay trending na trending online. Kung saan sa Bolivia, isang TikToker na single mom ang pinatay ng isang lalaki. Ang babae ay naging sikat sa kanyang bansa pero hindi nga dahil sa mga kanyang content, kundi dahil sa nangyaring karumal-dumal na krimen sa kanya. Ang babae nga ay sumikat at naging laman ng pahayagan dahil nag-trending ang isang video ng brutal na pagpatay sa kanya. Ang babae nga sa video ay kinilalang si Camila Pacasi Sanga, 23 years old. Taong 2001 nang ipinanganak si Camila sa Bolivia. Si Camila ay bunso ng kanilang pamilya at meron siyang isang ate. Ulila na sa tatay si Camila kaya ang bumubuhay sa kanilang magkakapatid ay ang kanyang nanay. Bata pa lamang si Camila nang mahilig na siya sa paglalaro ng chess. At 18 years old naman si Camila nang siya ay nagdalang tao. Dahil dito, kinailangan niya na huminto sa pag-aaral para alagaan ang kanyang anak. Ngunit sa kasamang palad nga, hindi pinanagutan si Camila ng kanyang naging karelasyon at ama ng kanyang anak. Sa tulong ng kanyang pamilya, napalaki ni Camila ang kanyang anak na maayos. Pangarap nga ni Camila na maging isang dentista o di kaya naman ay maging isang guro katulad ng kanyang nanay. At makalipas nga ang 2 taon, muling bumalik si Camila sa pag-aaral at kumuha nga ng kursong education. 4 na oras nga ang layo ng universidad ni Camila mula sa kanilang bahay. Kaya naman halos wala nang natitirang oras ang dalaga sa pag-aalaga sa kanyang anak. Mabuti na nga lamang at nandyan ang nanay ni Camila na tumitingin sa kanyang anak kapag siya ay pumapasok sa eskwelahan. Alam ni Camila ang sakripisyo ng kanyang nanay kaya naman pinagbubuti niya ang kanyang pag-aaral. Gusto din ng dalaga na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Kaya naman kahit anumang sakripisyo ay ginagawa ni Camila para makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Tulad ng ibang kaedad ni Camila, mahilig din ang dalaga sa pagpo-post sa TikTok. Iba't ibang mga video nga ang pinopost niya pero madalas ay mukha niya ang kanyang pinopost na mga video. Si Camila nga ay mayroong 34,500 na followers sa TikTok. At habang ang nag-aaral si Camila, nakilala niya ang lalaki na si Edwin Marcos Callejuanca, 24 years old. Ayon sa mga balita, si Edwin ay kaklase ni Camila simula pa ng first year noon sa Simon Bolivar Teacher Training School. Simula nga nang nakilala ni Edwin si Camila, hindi na niya tinantanan ang babae. Sapagkat labis ngang nahumaling si Edwin kay Camila at niligawan niya ang dalaga. Pero dahil focus nga sa pag-aaral si Camila, hindi niya pinapansin si Edwin. Gayunpaman, hindi natinag si Edwin dahil patuloy pa din siyang lumalapit kay Camila. Ayon nga sa mga kaklase ni Camila, may pagka-introvert si Edwin at lagi lamang nakasuot ng headphones. Ilang beses din sinaway ng guro si Edwin para tanggalin ang kanyang suot-suot na headset. Ngunit bigla na lamang umanong sinapak ni Edwin ang kanilang guro. Inireport ng teacher si Edwin pero hindi naman ito naparusahan at hindi din natanggal sa universidad. Sumailalim lamang si Edwin sa mga psychological evaluation. Pero wala namang lumabas na resulta sa psychological evaluation ni Edwin at patuloy pa nga siyang nag-aral sa eskwelahan. At dahil nga sa nangyaring ito, mas lalong hindi nagustuhan ni Camila si Edwin. Ngunit, paulit-ulit pa din ang pagpaparamdam ni Edwin sa dalaga. May pagkakataon pa nga na hinaharas na umano ni Edwin si Camila. Kaya naman sinabi na ni Camila sa kanyang nanay ni Salome na ayaw na niyang pumasok sa kanilang eskwelahan dahil natatakot na siya kay Edwin. Ngunit napagtanto ni Camila na kailangan niya pa rin magtapos ng kanyang pag-aaral para mabigyan niya ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya at anak.
Kaya kahit natatakot siya kay Edwin, ipinagpatuloy pa din ni Camila ang kanyang pag-aaral. Hanggang sa isang araw, kinompronta nga ni Camila si Edwin. Sinabi ng dalaga na siya ay may boyfriend na at iginiit kay Edwin na binabasted na niya ang binata. At kahit nga ayaw ni Camila, pinagsalita niya ng masasakit na salita ang lalaki para tigilan na siya sa pagsunod-sunod nito sa kanya. Subalit mapilit pa din si Edwin at lagi pa ding nangungulit kay Camila. At bukod doon, labis ding dinamdam ni Edwin ang hindi magagandang salita na binitawan ng dalaga sa kanya. Hanggang sa dumating nga ang araw ng October 15, 2024. Tulad nga ng ibang araw, maagang gumising si Camila para pumasok sa kanilang eskwelahan. Pagkatapos nga magluto ng almusal, kumain na si Camila at umalis na kanilang bahay. At bandang 8:00 nga ng umaga, nakarating na si Camila sa kanilang classroom. Sa kalagitnaan ng klase ni Camila, bigla na lamang tumayo si Edwin at naglabas ng isang patalim. Tila ba sinapian na si Edwin ng masamang espiritu at bigla na lamang pinagsasaksak si Camila. Gulat na gulat ang buong klase ni Camila sa mga nangyayari. Akala nila na mga oras na yun parang biro lamang ang lahat at wala silang ka-idea na isang krimen na pala ang nangyayari sa loob ng kanilang klase. Isang kaklase naman ni Camila ang nagvideo sa nakakagulat na kaganapan. Sinubukan namang awatin si Edwin ng kanyang mga kaklase at ilang beses nilang hinampas ang lalaki ng kung ano-anong mga bagay para siya ay huminto sa kanyang ginagawa, pero ni isa sa mga ito ay walang naging epekto. Umiiyak na din ang mga babaeng kaklase ni Edwin at nakiusap sa lalaki na tumigil na. Ngunit tila nga sarado na ang isipan ng binata. At ilang minuto pa ngang tumagal ang pag-atake ni Edwin kay Camila. Gayunpaman, dumating nga sa punto na tumigil na si Edwin. At dahil malaking tao nga si Edwin, pinagtulungan siya ng maraming guro para dalhin sa ibang kwarto habang iniintay ang mga pulis. At makalipas naman ang ilang minuto, dumating na nga ang mga paramedics at mga pulis. Isinugod nila si Camila sa pinakamalapit na ospital habang inaresto naman si Edwin ng mga pulis. Idineklara nga si Camila na wala ng buhay pagdating sa ospital. At ayon nga sa autopsy report ng dalaga, siya ay nagtamo ng napakaraming mga pinsala mula sa pananaksak. Tinatayang sinaksak nga siya ni Edwin ng 38 beses. Halos pagsakloban naman ng langit at lupa ang nanay ni Camila na si Salome nang nalaman niya ang masamang balita tungkol sa nangyari sa kanyang anak. Lalo na at kaarawan pa noon ni Aling Salome. Pero umbis na sila ay masaya, labis na pighati nga ang naramdaman ng pamilya ni Camila. Samantala, kumalat naman online ang nakakakilabot na video ng nangyaring krimen. Nakatanggap nga ang mga klase ni Camila ng batikos mula sa mga netizens. Ayon sa mga netizens, kung mas marami daw sanang kumuyog kay Edwin, baka naligtas pa raw nila si Camila. Maging ang nagvideo ng krimen ay binatikos din ng mga netizens. Sana daw kasi ay tinulungan na lamang si Camila ng kanyang mga kaklase imbis na nagvideo pa ito. May mga naniniwala nga na kaya siguro hindi tumulong ang mga kaklase ni Camila sa kanya ay kasabwat umano ito ni Edwin. Subalit may mga nagtanggol naman sa mga kaklase ni Camila. Ayon sa ibang mga netizens, hindi naman daw nila masisisi ang mga estudyante dahil napakadelikado na mga oras na iyon at baka pati sila ay sakta ni Edwin. Lalo na at ang krimen ay nangyayari sa isang maliit na classroom. Bukod doon, kung titingnan nga si Edwin, siya ay napakalaking binata at hindi gaya ng kanyang mga kaklase. Naging usap-usapan din online ang tungkol sa unang insidente kung saan naging bayolente si Edwin sa loob ng kanilang paaralan. Nang lumabas umano ang isyu na ito, maging ang universidad ay nakatanggap na ng pagtuligsa mula sa publiko. Ayon sa mga netizens, kung nung una pa lamang ay inaksyonan na nila ang pagiging bayolente ng sospek, baka hindi nito napatay si Camila. Nagsuggest naman ang mga netizens na dapat ay magsagawa umano ng psychological evaluation ang mga paaralan para maiwasan ang mga estudyanteng katulad ni Edwin na makapasok nga sa institusyon. Nang sa gayon nga ay wala nang masaktan na inosente katulad ni Camila.
Isa pang tanong ng mga netizens ay bakit walang dumating na gwardya nang nangyayari nga ang krimen. Tanong nga nila, wala ba umanong gwardya sa loob ng paaralan? Pati nga mga guro ay pinuna rin ng karamihan. Sinabi ng mga netizens na sana mas maraming guro ang tumulong kay Camila nang sa gayon ay hindi siya nasaktan ng ganun katindi ni Edwin. Marahil nga daw ay malaki pa ang tsansa na buhay pa ang biktima. Kabi-kabila na nga ang sisihan at turuan sa nangyari sa pagkamatay ni Camila. Nagtrending at nag-viral naman ang video maging sa Pilipinas. Labis nga ang awang naramdaman ng mga netizens sa sinapit ng biktima. Samantala, dinala naman agad si Edwin sa ospital para gamutin ang mga sugat sa kanyang binti. Ang sugat nga ay gawa ni Edwin sa kanyang sarili na kanyang tinamo habang inaatake niya ang biktima. Matapos nga ang gamutan, dinala si Edwin sa isang police station. At sa loob nga ng police station, agad na kinasuhan ng murder at ikinulong habang wala pa ang trial niya sa korte. Hindi din siya pinayagan na makapagpiyansa ng korte dahil sa tindi nga ng kanyang ginawang krimen. Marami nga ang nagbigay ng pakikiramay kay Camila at sigaw nga nila ay hustisya. Matindi nga ang kanilang panghihinayang dahil sa tingin nila magiging magaling na guro si Camila kundi ito maagang nasawi. Nilinaw naman ng mga kaklase ng biktima at ng kanyang nanay na hindi nga magkarelasyon sina Camila at Edwin tulad nga ng mga kumakalat na balita. Iginit pa nila na walang naging alitan sina Camila at Edwin bago ang nangyaring insidente. At makalipas nga ang ilang araw, nagkaroon nga ng misa sa loob ng eskwelahan para sa biktimang si Camila. Pagkatapos noon ay hinatid na si Camila sa kanyang huling hantungan. Hindi pa din nga matanggap ng pamilya ni Camila na maagang kinuha sa kanila ang dalaga. Hiling nga nila ang pinakamabigat na parusa para sa sospek na si Edwin. Samantala sa police station, inamin naman ni Edwin ang ginawa niyang krimen. Ayon sa sospek, paghihiganti umano ang motibo niya kaya pinatay niya si Camila. Pakiramdam umano ni Edwin, si Camila umano ang rason kung bakit nagiging miserable ang kanyang buhay sapagkat hindi siya sinagot ng dalaga. Pagkatapos noon ay hindi na kailanman nagsalita pa si Edwin sa media. Wala na ding lumabas ng balita tungkol sa pahayag ng pamilya ng sospek. Ang kaso nga ni Camila ay tinawag na femicide sa Bolivia. Ang femicide ay isang uri ng pagbatay sa isang babae dahil sa kanyang karasarian bilang babae. Nang panahon na ito, pang 74 na ang kaso ni Camila sa kabuuang kaso ng mga femicide na nangyari sa Bolivia. Ang insidente nga na ito ay naging sani ng kabi-kabilang pagrarally sa Bolivia. Ito nga ay para udyukan ang kanilang pamahalaan na bumuo nga ng matibay na batas hinggil sa karanasan na natatanggap ng babae. Ayon naman sa presidente ng Bolivia, magpapatupad sila ng batas kung saan susuotan ng ankle bracelet ang akusado na nananakit o pumatay ng isang babae. Ang ankle bracelet nga na ito ay may tracker para ma-monitor ang isang individual kung siya ba ay malapit sa babaeng nagreklamo sa kanya o ang babaeng inakusahan siya ng pananakit. Sa trial nga ni Edwin sa korte ng November 8, 2024, napatunayan siyang guilty sa pagpatay kay Camila at para nga sa krimen na kanyang ginawa, hinatulan si Edwin ng 30 years na pagkakulong na walang posibilidad ng parol. Masaya naman ang pamilya ni Camila sa naging hatol sa suspect na si Edwin kahit na hindi ito maiibsan ang sakit na kanilang nararamdaman. Hindi naman din daw maibabalik ng hatol si Camila at tuluyan na ngang naulila ang kanyang anak na napakabata pa. Ang pangalawang babae naman sa ating kwento ngayon ay kinilalang ang biktima na si Trisha Mayi Masalunga Balago, 14 years old. Si Trisha ay nagmula sa bayan ng Toriel sa Davao City at siya ay pang-apat na anak ng kanyang mga magulang. Mula nga sa simple at masayang pamilya si Trisha. Ayon sa kanyang pamilya, ang dalaga ay masipag at mabait na bata. Mauutusan ito at maaasahan sa mga gawaing bahay. Kaya naman hindi maigpit ang mga magulang ni Trisha sa dalaga. Ay naman sa mga kaibigan ni Trisha, ang dalaga ay maaasahan at mapagbigay na kaibigan. Tulad nga ng mga kaedad ni Trisha, mahilig ang dalaga sa social media. Mahilig ding mag-post si Trisha sa kanyang TikTok account.
At February 6, 2025 nang nagpaalam nga si Trisha sa kanyang nanay na siya ay aalis para magpunta sa bahay ng kanyang lola. Pinayagan naman si Trisha ng kanyang nanay dahil alam niyang malapit lang naman ang bahay ng lola ni Trisha. Nakasuot noon ng yellow na damit at black na pantalon si Trisha nang siya ay umalis sa kanilang bahay. Subalit hindi inakala ng pamilya ni Trisha na iyon na pala ang huling beses na makikita nila ang dalaga ng buhay. Sapagkat makalipas lamang ang ilang oras, takot na dumating ang mga kaibigan ni Trisha sa bahay ng dalaga. Ayon sa mga kaibigan ni Trisha, pakiramdam nila ay nasa panganib ang dalaga. Dahil tumawag umano sa kanila si Trisha at paulit-ulit na humihingi ng tulong. Nagmamadali namang umalis ang nanay at tatay ni Trisha. Una nga nilang pinuntahan ang bahay ng lola ni Trisha pero wala doon ang dalaga. Sakay nga ng motorsiklo, tulong-tulong ang buong pamilya at mga kamag-anak ni Trisha para siya ay hanapin. Nagpunta sila sa mga tindahan o coffee shop na tinatambayan ng dalaga subalit wala siya doon. At makalipas nga ang 2 oras, natanggap ng pamilya ni Trisha ang isang masamang balita. May nakakita kay Trisha subalit ang dalaga ay wala ng buhay. Dinatnan nga ng pamilya ni Trisha ang mga pulis at soko sa gilid ng kalsada sa Barangay Bato. Nilapitan ng nanay at tatay ni Trisha ang labi sa kalsada. At napahagulgol na nga lamang ang nanay ni Trisha nang nakita niya ang kanyang pinakamamahal na anak na wala ng buhay. Sa investigasyon nga ng soko, suot-suot pa ni Trisha ang kanyang mga damit, senyalis na hindi naman siya pinagsamantalahan. Subalit, maraming pinsala si Trisha sa kanyang ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakausap naman ng mga pulis ang isang lalaki na saksi sa nangyaring krimen. Ayon sa witness na ito, naglalakad siya sa madilim na kalsada nang narinig ang isang lalaki at babae na nagtatalo. Nagtago nga ang witness na ito at pinanood ang babae at lalaki na nag-away. Maya-maya pa, bigla na lamang pinukpok ng lalaki ang kasama niyang babae ng ilang beses. At nang umalis na nga ang lalaki, pinuntahan ng witness ang babae sa kabilang kalsada, subalit hindi na ito tumutugon. Dito na nga raw humingi ng tulong ang witness sa mga residenteng malapit sa lugar. Ayon pa sa witness, madilim noon kaya hindi niya namukaan ang suspect. Blanko naman ang mga magulang ni Trisha kung sino ang kayang gumawa noon sa kanyang anak. Wala naman daw kasi silang kaaway at sa kanilang pagkakaalam, wala ding boyfriend si Trisha. Sunod naman kinausap ng mga pulis ang best friend ni Trisha na kinilala lamang bilang Christine. Ayon kay Christine, ilang linggo na ang nakalipas nang may nakilala si Trisha sa social media na isang lalaki. Ang lalaki ay may profile name na Jason De Maheme sa social media. Mula nga nang magkakilala sa social media, lagi na raw kausap ni Trisha si Jason. Sinabi pa ni Christina, ini-entertain daw ni Trisha si Jason dahil base sa profile picture ng lalaki, halos kaedad lamang niya ito. Nakwento pa nga ni Christina na sinabi sa kanya ni Trisha na niyaya siya ni Jason na magkape sa isang coffee shop sa bayan. Kaya naman February 6, 2025, bandang 7:00 ng gabi, tumawag daw kay Christine si Trisha. Sa tawag, sinabi ni Trisha na dismayado siya nang nakita niya si Jason sa personal dahil ibang-iba daw ang itsura ng lalaki sa personal kaysa sa social media nito. At hindi nga binaba ni Trisha ang tawag kahit na kaharap niya si Jason ng mga oras na iyon. Narinig naman ni Christina hindi talaga masaya si Trisha dahil niloko siya ni Jason at gumamit pa ng pekeng litrato sa social media. Sunod namang narinig ni Christine sa telepono na humingi nga ng pasensya si Jason kay Trisha. Ayon kay Jason, crush na crush niya si Trisha kaya natatakot siyang hindi pumayag ang dalaga na makipagkita sa kanya kapag ginamit niya ang totoo niyang larawan. Sa tawag, narinig din ni Christine na nagpaalam na si Trisha kay Jason pero sinundan pa din ng biktima ng kanyang kamitap. Sunod ay narinig na lamang ni Christine na humihingi na ng tulong si Trisha. Agad namang pinuntahan ng mga pulis ang coffee shop kung saan nagkita sina Trisha at Jason. At sa CCTV, nahagip nga si Trisha sa loob nito. Makikita nga si Trisha sa CCTV na katabi ang isang lalaki na nakasuot ng itim na damit.
Nagsagawa naman ng backtracking ang mga pulis sa lalaking nakuna ng CCTV. Hindi nagtagal, nakilala ang lalaki na si Jason Tugahan, 22 years old. Kaya naman isang hot pursuit operation ang ginawa ng mga pulis at agad na nadakip ang suspect na si Jason. Sa police station, inamin niya na siya nga ang bumatay sa biktimang si Trisha. Ayon sa kanyang salaysay, habang sinusundan niya si Trisha, paulit-ulit niyang ipinapaliwanag sa biktima kung bakit siya gumamit ng pekeng larawan at pangalan. Subalit hindi naman daw nakinig si Trisha kay Jason at ilang beses siyang pinagtabuyan ng biktima. Labis namang nasaktan si Jason nang sinabihan siya ni Trisha ng pangit at pilit siyang pinapaalis. At dito na nga umano nagdilim ang paningin ni Jason. Kaya naman kumuha si Jason ng malaking bato at paulit-ulit na pinukpok si Trisha habang sila ay nasa gilid ng isang kalsada. Sinabi pa ni Jason sa mga pulis na minura din siya ni Trisha at sinampal kaya labis siyang nagalit sa dalaga. At dahil nga sa kanyang pag-amin sa ginawa niyang krimen, kinasuhan si Jason ng murder at ikinulong. Paulit-ulit namang humingi ng paumanhin si Jason sa pamilya ni Trisha. Hindi tinanggap ng pamilya ni Trisha ang sorry nga ni Jason. At sinabi nila na gusto nilang mabulok sa kulungan si Jason dahil sa ginawa nito kay Trisha na marami pa sanang pangarap sa buhay. At kapag napatunayan namang si Jason na guilty sa pagpatay niya kay Trisha, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!